May tanong sa akin. Good morning, Boss Rai. Ganito po din text sa akin. Warrant of arrest from NCRPO is now for releasing. Please be informed for your voluntary surrender to avoid commotion at your area. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Dito po sa video natin, alamin po natin kung may katotohanan po ba na yun daw pong NCRPO may ilalabas na pong warrant at pinasusuko na po kayo. Okay, pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala yung mensahe. So ang tanong nyo nga po is may ganito rin kayong message na natanggap, no? Warrant of arrest from NCRPO is now releasing. Please be informed for your voluntary surrender to avoid commotion at your area. Anak ng kamote, talaga naman. Warrant of arrest agad? Bakit to? Meron ho ba kayong nakumit na krimen? No? Kasi ho, ang nilalabasan lamang po no, ng warrant of arrest are yung, yung mga tawag dito, kaso no, na may kinalaman po no, sa krimen. For example po, ito sa usaping utang po, no, dalawa yan. Yung BP22 po, tsaka po yung estafa. Okay, unahin po natin yung BP22. Yung BP22 po kasi walang kinalaman to sa OLA. Ito po kasi yung pag-i-issue ng cheque, no, na alam mo na tatalbog o walang pondo, ganyan po, no. So may kaso pong krimen yun, may criminal liability po yun, may kulong yun. Tsaka meron po yung multa. Okay, now, yung pangalawa po, ito meron talaga tong kinalaman po sa sa OLA kung mapapatunayan po. Okay? Ito po yung estafa. Kasi po, ang estafa is panluloko at panlilinlang. Okay, for example, during that time po nung kayo ay nanghihiram, nagbibigay kayo ng false information like maling pangalan, maling address. Tapos sasabihin nyo, may trabaho kayo, wala naman pala kayong trabaho. O di kaya, nagbigay ho kayo ng maling dokumento. So, yan po ay panluloko at panlilinlang. Kasi po, no, may intention kayong lokohin sila. Dahil hindi nyo information yun eh. Hindi nyo dokumento yun eh. Kasi alam nyo sa sarili ninyo na pag kayo yung nag-apply, madidecline kayo. Okay po? So, may panluloko at panlilinlang na kagad doon. So, yun po, pag napatunayan, okay, meron pong possibility na kayo po ay masampahan ng kasong krimen no, na estafa at meron hong posibilidad yun na malabasan no talaga kayo ng warrant para kayo po ay maaresto. Okay? Ito lamang po, no. Pagka yung mga ganyang klase ng mensahe, definitely yan, puro pananakot lamang po ng OLA. Kasi bakit ko sasabihin? Tingnan nyo ha, bakit ho i-announce, diba, na meron daw ho kayong warrant? Ang warrant po dapat discreet yan. Paano ho mahuhuli yan? Diba? Kung i-announce mo. Diba ba? Para ka lang yan naka-motorcade kayo. Tapos isinisigaw mo na, "Oy, Boss Rai, may warrant of arrest ka. Sumuko ka na, anak ng kamote." Itong mga bugo katabusadong ahente ng online lending apps, ang hiling manood ng pelikula. No? Sumuko ka na, napapaligiran na kita. Diba? Kalukuhan naman ho. Diba? I-issuehan ng warrant, pero i-announce mo, wala. Hindi mo mahuhuli yun. Tapos, mo pa, sabihin, sumuko. Diba? Hindi ho ganyan. Discreet po, no? Ang pagsiserve po ng warrant, tsaka hindi po sila mag-aano yan. Ang ating pong mga alagad ng batas, ang magsiserve yan. Yan ho ang mahirap sa kanila eh. Wala ho silang alam sa batas eh. Wala silang alam sa tamang paniningil. Ang alam po nila, ayan, pananakot. Di po ba? I-announce, may warrant. Tapos sasabihin, sumuko.
po ba? Hindi ho ganyan ang proseso niyan. No, ang utang po is a civil case yan. Civil liability po yan. Okay? Pagka po magsasampa ng kaso or maghahabla ho ng kaso yan, dapat yan, dun po sa small claims court kasi civil case nga po eh. Wala hong criminal liability yan kung yan usaping utang. Not unless, kagaya po sinabi ko kanina, meron hong napatunayang panlulukot panlilin lang. Wala naman ho kayong ginagawa panlulukot panlilin lang, ba't nyo paniniwalaan yung pananakot na to? Di po ba? Huwag nyo hong takutin ang sarili nyo po sa mga ganyang kalokohan. Okay? Yung mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps na yan, ang gusto niyang mga yan, pumasok po sa isipan natin. Kasi po, ang gusto niya kultahin ang isip natin para makagawa po tayo ng mga bagay na ayaw po nating gawin. Unang-una, yung tapal system. Kasi pag napasok kayo sa tapal system, ay definitely, dyan na ho magsisimula ang kalbaryo ng buhay po ninyo. Bakit ko nasabi yun? Kasi para mabayaran nyo po yung isang ola, ang katumbas po niyan, 3 ola. O bakit ko nasabi? Sige, yung nahiram nyo po na 1,000 na approve, i-disburse 500, magiging 1,500. O, di 3 ola ho katapat nun, 500, 500, 500. Para mabayaran nyo yung 1,500. O di po ba? Yun nga pong isa. Hindi nyo na ho mabayaran na maayos dahil ho, hindi nila i-discuss sa inyo. Niloko kayo nung disbursement na. Kasi importante po, no, na i-inform muna kayo. Dapat po yung hihiramin ninyo is fully disclosed po. Alam ninyo, interest rate, processing fee, magkano yung na-approve, kano katagal, penalty, magkano, ganyan po dapat. Hindi. Bulagaan. Diba? May mga kalukuhan pa nga sabihin, approve sa inyo 10,000. 120 days. Ito ang interest rate. Ito processing fee. Pag kinlik mo, di-disbursean ka 500. Kasi approve sa'yo 1,000. Tapos 7 days lang. O, diba? Mga manluloko yung mga yan eh. Diba? Tapos may gana pa silang sabihin, kayo daw po ang may warrant. Di po ba? Di ba dapat the other way around? Kasi sila itong mga nanlulukot ng lilin lang eh. Kaya tayo dapat may karapatan na sampahan sila ng kasong estafa. Kasi sila yung nanlulukot ng lilin lang eh. O bakit ho ba nila hindi sa inyo, dinidiscuss yung obligasyon ninyo? Kasi po, pag diniscuss nila sa inyo yan, okay, wala hong manghihiram sa kanila. Kaya nakita nyo ho, ipapakita sa inyo, iba. Pas ang disbursement, iba din. Sus Mario Josep, ganyan ho, kawawalang yaya mga bugok na yan. Kaya huwag na huwag niyong susubukan manghiram dyan. Okay po? Kasi pagka napasok na kayo dyan, at ganyan, kukultahin ho isip ninyo, naku po. Pagkatapos nyo po doon sa tapal system, doon naman kayo sa bura-bura ng kamote. Sila rin ho yun. Yung mga nag-o-offer ho dyan sa mga ito nga ho pala ha, napakaraming yan. Mga nag-o-offer po sa sa mga social media. Nagko-comment doon sa mga gumagawa ng content po tungkol sa OLA. Mga siraulo talaga. Kaya ho, dinisable ko yung comment doon sa akin pong TikTok page. Kasi po sa dami nang nagko-comment po doon na nag-o-offer ng bura-bura. Pati po dyan sa aking Facebook, buti na lang po sa Facebook page po natin, nabubura ko po kagad at binablock ko. Nabablock ko na sila. Okay, kaya po dito na ma-manage ko sa Facebook, yung talagang sa TikTok, naku po. Sus, grabe talaga ho, kawalang yaan dyan. Kaya ho dinisable ko comment nun eh. Ayoko ho kasi kayo mapahamak. No, napakahirap naman po yung pang platform ko pa ang gagamitin para makapanloko yung mga yan. Tandaan nyo po, wala hong makakabura ng inyong information sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan, not unless babayaran nyo po yan. Okay? Ulitin ko po, lagi kong sinasabi to. Pagka po kayo magbabayad, okay, eto lang po yan. Pagka yan illegal, ibig sabihin pong illegal, hindi po SEC registered yan, hindi incorporated, walang secondary license, at wala po sa online lending platform, yun na lamang pong dinisburse sa inyo ang bayaran po ninyo. Kasi may nautang naman talaga din tayo eh.
Now, pero kung yan ay legitimate, ibig sabihin po, incorporated sa SEC, may secondary license at kasama po sa recorded online lending platform, makipag-usap po kayo ng maayos. Okay? Manghingi kayo ng payment options. Kung meron silang mga payment plans. Okay? Pero, kung kayo'y hinaharas, okay, ibang usapan yun. Tigil nyo muna, i-post nyo. Okay? At, ang gawin nyo po, mag-file ho kayo ng mga complaint. Okay? Diyan po sa aking description box, sa aking YouTube channel, nandyan po lahat ng sangay ng gobyerno na po pwede po kayong magsampa ng complaint. Nandyan po yung kanilang email addresses. Okay? Now, kung kayo po ay malapit sa Metro Manila, no, Karatig Probinsya at taga Metro Manila, diyan po sa Pasay. No, meron po diyang one-stop shop. Andiyan po SEC, PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. Okay? Pag sinabi yung one-stop shop, yun, simultaneous po pwede kayong mag-complain. Now, pagka po yan na raid, tsaka po kayo pupunta talaga. Sasadyain nyo talaga yan. Kasi po, para makapaghabla po tayo magkaroon po ng hustisya, no, yung ginagawang kawalangyaan nila sa atin. Okay po? Kasi po, hindi po natatapos sa raid yan. Okay? Kailangan niya, pag na-raid, sadyain nyo para makapagsampa po ng kaso. Okay? Para po makulong yung dapat makulong. At mapanagot yung dapat mapanagot. Okay? Lagi ko pong sinasabi sa inyo, gawin po natin yung ating due diligence bago ho tayo manghiram. Mag-research po tayo. Marami na pong mga information ang nasa web, no? May mga videos na po diyan. Napaka-importante po na gawin po natin yung ating due diligence para po makaiwas tayo sa sakit ng ulo. Okay? Basahin po natin yung kanilang mga comments, yung mga rating sa kanila. Pumunta po tayo sa SEC, tingnan natin kung lisensyado ba talaga yan or hindi. Pero hindi ho lahat na lisensyado matitino, ha? May mga nangaharas dyan, may mga matataas po ang ang interest rate. Kaya ako sinasabi na basahin po ninyo, no, gawin natin due diligence para makaiwas kayo doon. Okay? Kasi yung hindi rehistrado, alam na natin mga walang yayan eh. Pero yung mga rehistrado, meron pa rin po talaga. Kaya po, basahin nyo, ugaliin nyo pong magbasa ng mga comments at reviews para makaiwas po tayo sa sakit ng ulo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.